Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Paalala po, yung mga nasa likod, pwede pong forward po tayo sa mga upuan. May mga bakante po, huwag tayo po sa likod. Ayan. Papasukin po natin. Covered? Pakiano nga po. Hello. Ayan. Okay. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And salamat po sa Lord na tayo po ay naririto today. Alam ko po na ang Diyos ay patuloy po na gumagawa sa ating pong mga buhay. And salamat sa patuloy na kabutihan ng ating pong Panginoong Jesus. Ayan, good morning. Pakibati yung katabi. Good morning, kapatid. Ayan, salamat naririto ka. Ayan, good morning po. Ayan. Sige po. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pong sermon series ngayong pong buwan. Ang ating pong tema ay Standing Firm in a Shaking World. Bakit po ito yung ating pong naging tema? Kung mapapansin po natin, lalo na po sa kalagayan sa panahon natin today, o sa sitwasyon na meron po tayo sa panahong ito, ibang-iba ang takbo ng ating mundo. Tama? Iba't iba ang kalagayan ng ating mundo. But isang maganda na makita po natin bilang isang mananampalataya at bilang anak ng Diyos, na kahit ano ang maging takbo o senaryo ng ating daigdig, tayo po ay dapat na manatili tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya today, pag-usapan po naman natin, living holy in unholy generation. Ang ating pong tema, kung pinaka-title po natin today, basahin po natin, 1, 2, 3, living holy in unholy generation. Tingnan po natin yung ating passage sa aklat po ng 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Ayan, basahin po natin. Sabi po ng verse 13, therefore, prepare your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Verse 14. Sabi po ng verse 14, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were you in your ignorance. Verse 15, sabi po ng 15, but like the Holy One who called you, be holy yourself also in all your behavior. Verse 16, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Sabi po ng last, for it is written, be holy, because I am holy. So maganda po natin makita, sabi po dyan, because God is holy, we belong to Him. We must live differently from the world. So maganda po makita natin mga beloved, mga minamahal kay Kristo, mga kapatid sa pananampalataya, kailangan po nating manatili. We need to stand firm kahit na po ang mundo ay nagkakagulo. Because sabi po dyan, as obedient children, ano pong sabi in verse 14? Do not conform. So ibig sabihin, hindi po natin kailangan na tayo po ay makiayon. Bagkus, tayo po ay mag-iba. Kaya pinapaalala po sa atin, because God is holy, we belong to Him. Ano pong paalala? We must live differently. So kailangan, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay naliwanagan, tayo po ay nakarinig ng mensahe ng Panginoon. Ang sabi po ng paalala po sa atin, we must live differently. Kailangan tayo po ay naiiba. Amen? So mga kapatid, if we look around us today, kung tayo po ay iikot, titingnan po natin, magmamasid tayo sa ating kapaligiran.
We live in the world where, ang sabi po dyan una, we are living today. Ang sabi po dyan, wrong is called right. Napapansin niyo po ba to? Na yung mga bagay o yung tama ay nagiging ng mali. Wrong is called right. And second, purity is, ano pong sabi? Ano pong sabi dyan? Basahin natin. Purity is, parang pinaglalaroan na lang. And compromise is normal. And sin, yung kasalanan po is celebrated. Saan? On TikTok, movies, social media, etc., etc. Alam niyo po, dati tinatago ang kasalanan. Ikinahihiya, kinasusuklaman, pero ngayon, hindi na po nahihiya ang marami sa kasalanan. Ngayon, piniplex pa. Napapansin po natin? Di ba? Dati ang kasalanan kinahihiya, dati ang kasalanan tinatago, dati ang kasalanan kinasusuklaman. Pero in nowadays, kung titingnan po natin, if we will look around sa nangyayari po sa ating paligid, ngayon, hindi na po kinahihiya. Piniplex pa. Pinapakita pa. Di ba? Libo-libo, milyon-milyon ng mga ninakaw. Pinapakita pa. What used to be shameful is now fashionable. Na-observe niyo po? What used to be shameful is now being fashionable. Parang pinapakita, iminomodel pa natin. And the danger is this, hindi lang po ang mundo ang nag-a-adjust sa kasalanan. Even pati ang simbahan ay nag-a-adjust. Ulitin ko po, ang danger po nito, hindi lang po ang mundo ay nag-a-adjust saan? Sa kasalanan. Pati po ang simbahan ay nag-a-adjust. Bakit? Madami pong Kristiyano nagsasabi, okay lang naman siguro. Normal lang naman yan, pastor. Wala namang masama dyan, tao lang. Nagkakasala lang naman. Okay lang, pwede naman. Nino-normalize. But think about this. Please remember this. Tayo po bilang isang Kristiyano, and ikaw o ako, supposed to be, tayo po ay dapat manindigan kung ano ang tama at ano ang totoo. Because you are Christian. Amen? Ano po ang sabi ng Bible? Ano po ang sabi ng John chapter 3, verse 1 hanggang 7? Pinalala po sa atin doon, unless a man is being born by water and spirit, ano po ang sabi ng Lord? He can enter to the kingdom of God. Kaya ang sabi ng verse 7, ano po sabi ng verse 7, chapter 3? You should be born again. So that's why si Nicodemo nagtatanong, inaalam niya, pero alam na po ni Nicodemo ito. Because si Nicodemo is a Pharisee. He is a leader. Matalino po siya. Pero ang tanong niya, paano po Panginoon? Kung matanda na siya, paano siya makakapasok sa kaharian ng langit? Simple lang ang sagot ng ating Panginoon. Unless he is born by water and spirit, he can enter to the kingdom of God. Kaya verse 7, sabi ni Yahweh, sabi ni Jesus, unless a man, sabi ni Jesus, you should be born again. Kailangan mong ipanganak na muli upang maranasan mo ang paghahari, upang maranasan mo ang kabutihan, upang maranasan mo ang kabanalan ng ating Panginoong Jesus. Unless a man is being born again, he can enter to the kingdom of God. Kailangan natin ma-born again. Amen? Kailangan mamatay. Kailangan pong mamatay yung ating lumang pagkatao. Kaya sabi dyan, sabi po, but Peter remind us, if you belong to holy God, you cannot live like unholy. Ano po, unholy? So maganda pong pinapaalala sa atin, Peter is reminding, if you belong to a holy God, you cannot live. So yun ang dapat nating maintindihan, na tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo to worship. Amen? Hindi lang tayo just to worship God. Hindi lang tayo just to attend services of fellowship. We need to live
Kailangan nating mamuhay, kailangan nating ipamuhay ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, ibig sabihin po, Peter is reminding us, if you belong to a holy God, kung tayo po ay kabilang, tayo po ay kasapi, tayo po ay kasali. And I believe na tayo pong lahat, tayo po ay kasali. But ang sabi po ng Panginoon, if you belong to a holy God, you cannot live like unholy one. Because the context ng ating pong pinabasa o ng ating pinag-aaralan, the context of 1 Peter, nung ito po ay sinulat, Peter wrote to the persecuted Christian. Nung sinusulat po ito ni Peter, Peter wrote to the persecuted Christian or to the believers. Sila po ay nagkakagulo. They scattered Christian, living in a pagan Roman culture, surrounded by immorality and idolatry. Ang sitwasyon po ng 1 Peter and 2 Peter, magulo. Magulo po. Nagkakagulo sila. Why? Hindi po maganda yung kanilang pamumuhay. They are living in a pagan Roman culture, surrounded by immorality and idolatry. Madami pong nangyayaring kababalaghan, kasalanan, at hindi po magaganda. Parang Pilipinas din po ngayon. Parang ang ating bansa. They were a minority. They were pressured to conform. But Peter, the message of Peter, ang sabi po niya, don't blend in, stand out. Kaya verse 13 kanina po, ang sabi po dyan ni Peter, therefore, with minds that are alert and fully sober. Ang sabi niya, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed in His coming. Kaya pinapaalala niya, sabi ni Peter, don't blend in, stand out. Hindi dapat tayo kasali. Tayo ay dapat iba. Bakit? Holiness is not optional. Tama? Holiness is not optional. It is identity. That is our identity dapat. Amen? Holiness is not optional. It is our identity. Tama po ba? Holiness is not optional. It is our identity bilang isang Kristiyano. Pastor, tao lang. Pastor, bata pa ako sa pananampalataya. Pastor, ngayon pa lang ko. Yes, tama naman. Pero hindi po excuse yung kabanalan. Amen? Kahit naman po siguro hindi tayo mananampalataya, dapat tayo po ay maging maayos. Amen? Hello? Amen? Ulitin po natin, holiness is not optional. It is identity. That is our identity bilang isang Kristiyano. Ano po ang pinapaalala sa atin ni Peter? Unang bagay na dapat nating unawain, sabi po dyan, prepare your mind for holiness. Verse 13, ano pong sabi dyan? Tingnan po natin yung passage. Pag-aralan po natin yung passage. Una, basa po tayo. Chapter 1 ng verse chapter 13 at chapter 1 verse 13 ng 1 Peter. Tayo po lahat. 1, 2, 3. Therefore, keep sober in spirit. Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Christ Jesus. Ang sabi po ng NASB, prepare your minds for action. Ihanda. Ihanda. Prepare your mind for action. Get ready for action. Because holiness is not passive. It requires discipline. Tingnan po natin. Taas po natin. Next slide. Ang sabi po dyan, holiness is not passive. Ano po ibig sabihin? It requires discipline. Hindi po ito basta darating. Nakukuha po ba natin? Yung kabanalan po, pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, hindi po ito darating. Na pag tayo na born again, magiging ka ng banal. Nakukuha ba natin? Holiness is not passive.
It requires discipline. Kaya po may challenges. Kaya po may battle. Kaya ang tinuturo ni Pablo, kaya dapat tayo laging malapit. Dapat tayo laging nakakabit. Tayo laging nananatili sa Panginoon. Yun ang paalala ni Paul. Peter saying, ano po sabi ni Pablo? Get ready for action. Ihanda ninyo ang inyong pag-iisip. Balikan po natin. Balik ate. Sabi po dyan, ng ating passage, prepare your minds for action. In Tagalog, ihanda ninyo ang inyong pag-iisip because holiness start in the mind. Kaya ang pinapaalala po ni Peter, kasi yung holiness ay nagsisimula saan? Sa isip. Because during the time, nasa battle sila. Yung kanilang kalagayan, yung mga taong ito, yung mga mananampalatayang ito, nagkakagulo. The word scattering, sila po ay kalat, sila po ay nananahan sa lugar na punong-puno ng immorality and idolatry. Kaya sabi ni Peter, ihanda ninyo ang inyong pag-iisip. Because holiness start in the mind of people. Amen? Tingnan po natin, para mas maunawaan natin. Before you fall into sin, ano pong sabi dyan? You first entertain it in your thoughts. Tama. Kasi totoo yan. Kung ano ang ating iniisip at ini-imagine, doon nagsisimula yung tinatawag na kasalanan. Kung ano ang napibuild up sa ating isip, sasamahan pa natin ng kung ano yung ating nakikita. Tama? Kaya ang sabi ni Pablo, mas mabuti pang pumunta ka sa langit na ikaw ay bulag, na ikaw ay walang paningin. Very radical naman yung sinasabi ni Paul. Mas mabuti pang putol ang iyong kamay, na ikaw ay pumunta sa langit. Ano ba pinapaalala sa atin? Before you fall into sin, you first entertain in your thoughts. Nagkaroon muna. Before adultery come, imagination first. Before addiction come, ano pong nangyari? Nagkaroon muna ng second o third. Before compromise came, ano pong nangyari? Nagkaroon muna tinatawag na justification. Kasi ito yung mas makakabuti. Nakukuha natin? Kasi ito yung mas makakabuti. Ito yung mas maganda. Kaya nagkakaroon ng compromise. Na-justify na po natin. Kahit na alam natin na ito ay mali, pero na-justify na natin, ito kasi yung mas mabuti. Ano po ang pinapaalala? The battlefield is not outside. It is inside of our mind. Amen? The battlefield is not outside. Ang laban po ay inside. Amen? Kaya tama yung sinabi ni Peter. Before you fall into sin, you first entertain in your thoughts. Kaya dapat ingatan natin, dapat maging aware tayo. Kaya sinabi ni Peter, ano pong sabi niya? Get ready for action. Ibig sabihin, ihanda ninyo ang pag-iisip. Because holiness is start in the mind. Kung ano ang laman ng ating isip, may epekto sa ating puso. Amen? Imagine mo itong iniisip mo araw-araw. Ang iniisip mo araw-araw ay kasamaan, pangit, kasalanan, may epekto sa puso. Imagine mo maghapon kang galit. Ano ang resulta? Di ba, Kuya Rudy? Pag maghapon kang galit, anong resulta? Sablay. Wala may dudulot na mabuti. Parang cellphone lang yan eh. Parang mga mobile phone lang natin yan. Parang mga cellphone lang po natin yan. If you don't filter what you watch, pag hindi po natin sinala ang ating pinapanood sa mga mobile phone na meron po tayo, don't be surprised what you desire. Maghapon ka ba naman nagsa-Shopee eh? Pag hindi ka check out niya na. Di ba? Maghapon ka nag-scroll. Ano bang scroll natin? TikTok, Shopee, Lazada. Tapos pagdating sa bahay, may deliver, di man lang mag-iwan ng pambayad. Nag-chat naman o nag-text naman.
Abunuhan mo muna, mamaya ko babayaran, wala nang bayad yan. Anong pinapaalala sa atin? Sabi nga po dyan, simple lang, parang cellphone. If you don't filter kung ano yung ating pinapanood, don't be surprised what you will decide. Garbage in, garbage out. Tama? Imagine mo, TikTok, Netflix, gossip, worldly music all days. Tapos sasabihin po natin, tapos ang gusto natin ay holy ang buhay natin. Imposible. Di ba? Ang gusto natin ay holiness, but what we are doing, ano ang ginagawa natin? Ang gusto natin, tayo po ay i-bless ng Lord. Ang gusto natin, tayo po ay pagpalain. Ang gusto natin i-bless yung ating pong buhay. Ang gusto natin ay kabanalan. Pero ano ang ginagawa? What we are doing? Ayaw natin ng commitment, ayaw natin ng responsibility, ayaw natin maglingkod, and yet, we're expecting na tayo po ay i-bless ng Lord. Tama? What we are doing? Ano ang ginagawa natin? At ano ang aasahan natin kung ang ginagawa natin ay hindi naaayon doon sa mga bagay na nais ng Panginoon? Kaya tama po yan eh. Garbage in, garbage out. Imagine niyo po, the whole day. Ano yung ginagawa natin? Gusto natin pagpalain? Pero sabi ni Lord, gayahin natin yung kanyang pamumuhay. Let us live like Jesus. Ayaw natin mabuhay. Di ba? Anong sabi ng Lord? Kailangan natin may devotion, kailangan natin may panalangin, pero gusto natin ay holy. Pero ayaw natin nung ginagawa na gustong ipagawa ng ating Panginoon sa atin. Tapos sasabihin natin, gusto natin holy ang buhay? Napaka-imposible. Amen? Imagine, sa mga worship team, anong pinapakinggan natin music? Hindi masama na makinig ng musika ng mga worldly song. Wala akong problema dyan. But the point is, ang punto po natin na dapat nating unawain, yan ba ay align doon sa ministry na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Yun ang tanong. Kaya kung ano po yung ipinipid natin daily, kung ano yung pinapakain natin sa ating isip, ano yung pinapakain natin sa ating mata, ano yung pinapakain natin sa ating kaluluwa, yun ang magiging resulta. What I am feeding my mind daily will affect in our Christian living. Tandaan po natin, ano ang ginagawa natin, ano yung ating involvement, ano yung ating commitment, ano yung ating mga action, it will affect o mayroong epekto doon sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Amen. Yun ang dapat natin maintindihan. Kaya sabi ni Peter, una, ano pong palala ni Peter? Prepare your mind for holiness because yung holiness po, mayroong malaking epekto sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Pangalawang bagay, ano po sinasabi ni Peter? Second thing, sabi po dyan, pangalawa, fix your hope on grace. Ang sabi po ng verse 1, verse 13, balik po tayo. Second, sabi po dyan, fix your hope completely on the grace to be brought you at the revelation of Jesus Christ. Ano pong ibig sabihin? Set your hope fully. Ibig sabihin, completely, totally, without distraction. Dapat ito ay na kay Kristo. Kung tayo ay mananampalataya, yung pag-asa natin ay laging nakasentro sa Diyos. Amen. Stop hoping sa mundo po na kinagagalawan natin. Let us put our hope in Christ alone. Tama? Dapat kay Lord. Many Christian, o madami po ngayon, na mananampalataya, fail in holiness because sila po ay nakabase sa mundo.
Ano pong sabi dyan? They say, I love you, Jesus, but I also love sin. Imagine, naglilingkod po tayo sa Panginoon at lagi nating sinasabi, mahal natin ang Diyos. But what we are doing, ini-embrace pa rin natin yung kasalanan. Di ba? Mahal natin si Lord, gusto nating maglingkod, pero mahal din natin ang kasalanan. I love God, but I also want the pleasure of the flesh. Hindi pwede. Choose where your hope is, because whatever your hope in, that is what you, ano po sabi dyan? Ano pong pinapaalala sa atin? Kailangan natin unawain at intindihin na hindi pwedeng mahal natin ang Diyos, pero naglilingkod tayo sa kasalanan. Yun ang dapat nating unawain. Naglilingkod tayo sa Panginoon, but what we are doing, dinadaya natin ang Diyos, hindi lamang po ang ating sarili. If you hope in money, ano pong sabi dyan? You will compromise. If your hope in popularity, you will conform. If your hope in Christ, you will pursue holiness. Amen. Tatalikuran natin ang kasamaan. Tatalikuran natin ang kasalanan. Simple lang yan. Meron ba ditong engaged na? Wala pa, no? Magpo-propose pa lang. Hindi nga po, baka magkamali ako eh. Wala pa, no? Wala pa, Kuya Albert, no? Wala pa ba nagsasabi? Okay. Oh, sige, ganito. Parang ganito lang yan eh. Parang engaged ka na, nag-propose ka na, may plano na magpakasal, pero may ka-chat at may ka-text ka pang iba. Ha? Back up. Oo. Galing na. Maganda yung word ha. Back up. Pangit naman, di ba, Kuya Darks? Engage ka na, pero may ka-chat ka pang iba, may ka-text ka pang iba. Anong tawag doon? Ha? Karilo? Ano, Kuya M? Naninigurado. Naghahanda. Oh, tama nga naman. Pero maganda makita natin, that is kasalanan. Sabi natin, cheating, ganun din po sa Diyos. Ganun din sa Diyos. Ganun din kay Lord. You cannot say, Lord, ikaw ang first love ko. Lord, ikaw ang mahal ko. Sa'yo ang buhay ko. Pero ang puso mo ay nasa mundo. Di ba? Ganun din kay Lord eh. Siya sabi natin, Lord, mahal kita. You are my first love. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat niredeem mo ako. Salamat pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. And yet, yung puso natin, wala naman sa tunay na Diyos. Sometimes, we're too much busy. Saan? We're too much busy sa kingdom. Pero we always forgot, nawawala yung king dun sa kingdom. Nakuha po natin, we're too much busy dun sa kingdom, and sometimes we forgot the king. And yet, we're always saying, mahal ko ang Diyos. Mahal ko si Lord. Ulitin ko po, sometimes, we're too much busy dun sa kingdom, but we forgot the king. Kaya naalala ko yung kwento ni Pastor Ed sa isa niyang message. Ang pangit ng ugali natin, na tayo po ay napaka-active sa church. But the first responsibility natin, nakakalimutan natin. Your responsibility to your family. Your responsibility to your spouse. Your responsibility to your children. Your responsibility in your home. Kaya ako, lagi kong sinasabi, alam to ng 3 bata, hindi ko kayo papayagan sa church kung yung responsibilidad sa bahay ay hindi nyo magawa. And wag gawing escape o alibi, kailangan ako sa church, kailangan ako sa church, kailangan ako sa church, kailangan ako sa church. Yung asawa mo, kailangan ka.
Tama? Yung nanay mo kailangan ka. Yung tatay mo naghihintay sa'yo. Nakuha niyo po? Because in the Bible, kasi nagkasal po ako kagabi, halala ko lang. In the Bible, in Genesis chapter 1, chapter 1, chapter 2, chapter 3, hindi nilikha una ng Diyos ang ministry. Ano ang kinreate ng Panginoon first? Family. Yes, ang mundo, nilikha ng Diyos ang mundo, nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang mga bagay na meron tayo. But hindi nilikha ng Diyos ang una ay ministry. Ang nilikha ng Diyos ay si Eva, na maging ministeryo ni Adan. That's called family. The first creation ng Panginoon o ang binild ng Panginoon ay hindi po ministeryo. Ang binild ng Lord is family. Amen? Hello? Pamilya po ang unang nilikha ng Lord. Pamilya ang unang ginawa ng Panginoon. Kaya the first ministry na meron tayo is your family. Okay? Kaya po, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ikaw ang first love ko, ikaw ang mahal ko, sa'yo ang buhay ko, sa'yo ang pagkatao ko, and yet, yung puso po natin ay wala naman sa Diyos. Kaya ako po sinabi, we're too much busy sa kingdom, but we forgot the king. Naiiwanan natin yung hari. Naiiwanan natin yung pinakang hari. Busy tayo sa ministry, pero nakalimutan natin yung devotion natin. Busy tayo sa ministry, nakalimutan natin yung commitment natin sa Lord. Busy tayo sa paglilingkod, pero nakalimutan natin yung personal growth natin sa Panginoon. Amen? It is very important to understand na yes, kailangan ang ministeryo, kailangan ang commitment, kailangan ang lahat ng ito. But wag nating kalilimutan, mahalin natin yung pinakang hari, and that is si Jesus. Amen? Hello? Yun ang dapat nating unawain. Church, where is your hope? Really? Nasaan yung ating pag-asa? Number 1, career. Hindi permanente ang career natin. Lahat yan ay lilipas, lahat yan ay maglalaho. Pag bumagsak ang company, tayo po ay apektado. Tama? Tama. Sa ating sarili. Pag tayo ay nanghina, tayo ay nagkasakit, everybody is affected. Hindi lang ikaw, kundi the people surround you. Relationship. Yung relasyon natin sa kapwa, sa kaibigan, minsan, nagkakaproblema. Yung success o yung tagumpay, papaano na pag nawala yung mga bagay na meron tayo? Papaano kung ang mga bagay na ito ay maglaho ng isang iglap? Nasaan po ang ating pag-asa? Dapat ang ating pag-asa po ay lagi nakatuon kanino? Kay Kristo. Dahil si Kristo po ang matibay na buog na kahit anong mangyari ay hindi po magigiba. Amen? Where is your hope? Ang pag-asa po natin ay na kay Kristo. Kaya po kung bakit sinabi ni Peter, because alam ni Peter na yung community, yung sitwasyon ng mga mananampalataya during that time magulo. Bagsak ang economic, bagsak ang Kristyanismo, bagsak ang kabanalan, namamayagpag ang immoralidad, namamayagpag ang kasalanan. Kaya sabi niya, ituon ninyo ang inyong pag-asa kay Kristo. Pangatlong bagay. Ano pong sinasabi niyang pangatlong bagay? Next, ate. Pangatlong bagay, sabi po dyan, reflect God's holiness. Basahin po natin yung passage. Verse 14, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Verse 15, sabi po ng 15, but like the Holy One who called you, be holy yourself also in all your behavior. 16, ano po sabi ng 16? Because it is written, you shall be holy because I am holy. Ano po magandang paalala? Mga minamahal. Sabi po dyan, holiness is not new. Hindi po ito bago. It has always been God's standard.
Yung holiness po, hindi po yung batas. Hindi po yung batas ng Diyos. Please take note of this. Holiness is not new. It has always been God's standard from the very beginning. Kung maalala po natin kung bakit nagalit ang ating Panginoon o si Yahweh in Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, and the following chapter, kung bakit po ginunaw niya ang mundo, nasira yung standard ng Panginoon. Ano po nangyari kay Noah? Nagkagulo, makasalanan, kaya po niya ginunaw yung kanyang nilikha. Ulitin ko po, holiness is not new. It has always been God's standard. And dapat maging standard din po natin, mga kapatid, ang kabanalan. Amen? Dapat. Holiness set apart. Not perfection, but separation from sin in devotion to God. But separation from sin and devotion to God. Set apart, ibig sabihin, ihiwalay. Kaya Peter says, obedient children as obedient children. Set apart, do not conform. Kaya lagi po natin tatandaan, sabi po dyan, not perfection but separation from sin and devotion to our God. Kaya dapat natin maintindihan na yung pinapaalala ni Peter, sabi ni Peter, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Kaya verse 14, ang sinabi niya, do not be conformed, for the former lust. Kalimutan na natin, iwanan na natin, ipamuhay natin yung tunay na kabanalan ng ating Panginoong Hesus. So anak tayo ng Diyos, tayo ay kay Kristo, dapat kamukha natin ang Panginoon. If God is holy, how can His children love sin? Kung ang Diyos po ay banal, kung ang Diyos na ating sinasamba ay ang banal sa mga banal, bakit tayo ay patuloy po na namumuhay sa kasalanan? Bakit tayo po ay patuloy na nagmamahal sa kasalanan ng mundong ito? There is a simple nature kasi sa buhay natin. Tama? At kailangan po na merong mamatay sa atin. Kaya mahalaga na maintindihan natin, yung born again, it is very important na maunawaan natin na kailangan tayong ipanganak na muli in order for us na makamit natin at tayo po ay makapamuhay na merong kabanalan. Pag ang tao po ay hindi na born again, mananatili po yung kasalanan sa buhay ng tao. Totoo po yan. Unless a man be born in water and spirit, he can enter to the kingdom of God. Tama? Nakukuha po ba natin? Naintindihan po natin, unless a man is born by water and spirit, he can enter to the kingdom of God. Kailangan po may mamatay eh. Kailangan po mawala yung simpleness, yung simple desire natin. At mamayagpag yung Espiritu po ng Diyos sa buhay natin. Nang sa ganun, makapamuhay tayo na merong kabanalan. Napapansin niyo po ba? Na every day there is a battle sa buhay natin. Ito yung gusto ko, ito yung nais ko, pero iba yung gusto ng Lord eh. May battle. Kaya po maganda makita natin na dapat po ay nagmamatch. Christian ka pero immoral? Christian ka pero ang isip natin ay corrupt? Christian ka pero doble ang buhay natin? Dapat nagmamatch. Kung Kristiyano tayo, hindi tayo namumuhay sa immorality. Kung Christian tayo, hindi tayo namumuhay na ang isip natin ay corrupt ng mga bagay na makasalanan. Kung Christian tayo, hindi mayroon tayong dalawang pagkatao. Tama? Hindi po dalawa ang buhay natin. Na pag Sunday, badal tayo. Pag Monday to Friday, iba ang buhay natin. It doesn't match. Ito po maganda makita natin. Next slide po. Sabi po dyan, grace save you. Yes. But grace also. Ano pong sabi? Change.
Yes, naligtas tayo dahil sa habag. Tama? Naligtas tayo because of the grace of God. But the grace also changed. Binago tayo. Amen? If there is no change, maybe there was no salvation sa buhay po natin. Nakuha niyo po? Next po. Ano po sabi dyan? If there is no change, maybe there was no salvation. Yun ang dapat natin maintindihan. If there is no change, maybe there was no salvation. Nakamit ba natin talaga ang biyaya ng Diyos? Naranasan ba natin ang pagkapatawad talaga ng Panginoon? Naranasan ba natin talaga ang pagkilos ng Lord? Nadama ba natin ang biyaya ng Panginoon? Nakakilala ba tayo talaga ng tunay sa Diyos? Mahal ba natin talaga ang Panginoon? Kasi, if there is no change, maybe there was no salvation. Kaya we need to be born again. Kailangan nating makatagpo, kailangan nating ma-experience ang Panginoon. Kailangan nating hanapin, kailangan nating maunawaan at maintindihan na tayo ay kailangan makakilala sa Diyos. We need to encounter the Lord. Because if there is no change, maybe there was no salvation. Kung wala pong pagbabago, hindi po totoo at hindi po tama yung ating pong pagkakakilala sa Panginoon. Kasi pag tayo pa'y nakakilala sa Panginoon, dapat merong pagbabago. Sabi dyan, some people say, Pastor, ang hirap namang maging holy. Yes, totoo. Pastor, ang hirap maging banal. Yes, totoo. Because holiness is impossible without Christ. Ano pong sabi? Because holiness is impossible without Christ. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Kaya kailangan natin si Kristo. Every day, there's temptation. Tama? Every day ng buhay po natin, napakadami pong challenges. May temptation. Paglabas mo ng bahay, may temptation. Pagsakay mo ng sasakyan, may temptation. Pag pumunta ka sa mall, ang daming temptation dyan. Amen? Pag pumunta ka saan? Sinihan? Madami pong temptation. Madaming kasalanan. Kaya sabi po, because holiness is impossible without Christ. You don't become holy to be saved. You are saved so you can be holy. Amen? Naunawaan po natin? Because holiness is impossible without Christ. You don't become holy to be saved. You are saved so you can be holy. Naunawaan natin? Tayo po muna ay inibig, pinatawad, at tayo po ay niligtas ng Lord nang sa ganon, tayo po ay makapamuhay na merong kabanalan. First, salvation. Then, transformation. Hindi po muna mauuna yung transformation bago yung salvation. Nakuha niyo po. Hindi po muna babaguhin ka bago ka magkamit ng transformation. Nakuha niyo po. First, nagkaroon muna ng salvation. Second, nagkaroon ng transformation. Nakuha niyo po. Kailangan muna natin ma-convert. Kailangan po natin ma-born again in order for us na ma-experience yung kabutihan at kabaitan ng ating Panginoong Yesus. Maybe today, your religion, we are religious people, but not regenerated. Hindi pwedeng tayo mananampalataya lang, pero hindi tayo nagbabago. You're religious, but not regenerated. Dapat nagkakaroon ng regeneration. Active. Next po. Active, but not surrender. Aktibo tayo. Nakakahiya. Especially kung tayo tumatayo sa unahan. Pero ang buhay natin, di natin maisuko sa Diyos. Nakakahiya. Tumatayo tayo sa unahan, ginagamit ka ng Lord, pero ang buhay mo, hindi mo maisuko sa Diyos. Church goer, but not born again.
You cannot live a holy life without a new heart. You need Jesus first. Amen. You cannot live a holy life without a new heart. You need Jesus sa buhay po natin. Kailangan natin si Lord. Amen? Kailangan natin ng Panginoon. Para pong asin, lahat naman tayo familiar sa salt. Jesus said, we are salt. Tayo po ay asin ng sanlibutan. Salt doesn't become salty by blending with water. It's different. It stays different. Church, if we taste like the word o ng mundo pong ito, we lost our purpose. Nakuha niyo po. Church, if we taste like the word o ng mundo pong ito, we lost our purpose. Dapat iba. Mga kapatid, the world is shaking. Ang mundo po natin, morality is collapsing. Compromise is everywhere. Napapansin niyo po ba yan? The world is shaking. Nagtatalo-talo ang ating bansa. Kakaroon po ng gera sa ating bansa, sa ibang lugar, sa ibang bansa. Morality is collapsing. Hindi na po ito bago. Kahit saan tayo pumunta. Sa eskwelahan, saan man, sa company. Parang normal na lang. Ang pagmumura, natural na lang. Sabi ng iba, that is a natural expression na lang, pastor. Hindi pa rin eh. Bagsak ang moralidad ng tao. Yung pagmano, wala na, di ba? Pagpo at opo, minsan yung mga anak, parang kausap na lang, kala mo, sila din yung magulang eh. Ito ang gusto namin eh. Kami ang masusunod. Kung makapagdemand, kala mo may ambag na. Nakukuha nyo? Compromise is everywhere. Mga kapatid, ang mundo po is shaking. Morality is collapsing. Compromise is everywhere. But Peter said, first, stand firm. Manatili tayo. Stand. Manatili tayo kay Kristo. Prepare your mind. Fix your hope on Christ. Pang-apat, live holy because God is holy. Because one day, mga kapatid, tandaan po natin, because one day, tayo po ay haharap sa Diyos. One day, we will surrender sa Diyos. We will not answer yung kultura o culture. We will answer to a holy God. One day, lahat po tayo, darating tayo sa tagpo na tayo po ay magsusulit, magsusuko, magsusurrender na ng buhay sa Panginoon. And when the day comes, maririnig sana natin ay ito. Well done, good and faithful servant. One day, tayo po ay haharap, tayo po ay magsusuko, tayo po ay magsasubmit, tayo po ay magsusurrender sa Panginoon, at tayo po ay magsusulit ng lahat ng ating ginawa sa mundong ibabaw. Mabuti man o masama, you will surrender to the Lord. And when the day comes, ito po sana ang marinig natin. Well done and good. Well done, good and faithful servant. What if ang sagot ay hindi ganito? What if ang sagot ay hindi po ganito? What if ang sagot ng Diyos ay hindi po ganito? What if ang sagot ng Lord ay kabaliktaran? Masakit. Tama? Tandaan po natin, what we are doing today is our preparation for the coming days. What we are doing now, that is our preparation for the coming days, especially sa pagbabalik at pagdating ng ating Panginoon. When the day will come, when the day comes, ito sana ang marinig natin. Well done, good
and faithful servant of the Lord. Amen? Ang kabanalan po ay hindi kahihiyan. Ang kabanalan po ay hindi katangahan. Ang kabanalan po ay hindi kasamaan. Ang kabanalan po ay kabutihan na magdudulot sa atin ng payapang paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? Kaya sabi ng Lord, it is written, I am holy. So kailangan din po tayong maging banal. Ano po ang panalangin po natin? Ang panalangin nating kapatid, Lord, make me holy again. Lord, clean my heart. Lord, I surrender my compromise. Lord, save me today. Yan po ang dapat nating maging panalangin. Bakit? Una, totoo po ang sinabi ng Lord, babalik ang Diyos. When the day come, sabi ng Bible, sabi ng Matthew, there is judgment. Ibig sabihin, pag ang Diyos ay dumating, pag si Lord ay bumalik, mayroong paghuhukom. And sabi ng Bible, mabuti man o masama, ipagsusulit natin saan? Sa Panginoon. Lahat ng ginawa natin dito sa lupa, ipagsusulit natin sa Lord. Even our worship. Tandaan po natin, mas nakakalungkot at mas matindi. Even your worship, even your service, even your commitment to the Lord, we will surrender it to the Lord. Lahat yan. Mabuti man o masama, yun ang sinabi ng Lord. Paglilingkod man o hindi, ipagsusulit natin sa Panginoon. At maganda, at uulitin ko po, when the day come, pag dumating po ang tamang panahon at oras, ito sana yung marinig natin. Well done, good and faithful servant of the Lord. Amen? Mga kapatid, ang mundo po is shaking. Morality is collapsing. Compromise is everywhere. But Peter says, 4 na bagay ang dapat nating unawain today. Stand firm. Huwag na tayong umalis kay Lord. Tama? Huwag na tayong tumalikod kay Lord. Na kay Lord ka na magsimula na tayo ulit. Magpatuloy na tayo. Pangalawa, prepare your mind. Itama natin yung ating isip. Saan ba tayo nakatuon? Kanino ba tayo nakapokus? Baka too much na tayo nakapokus sa mundo. Let us fix. I-fix natin yung ating pag-asa. Ibigay natin sa Lord. And let us live holy because God is holy. Amen? Live holy because God is holy. Ang Diyos ay banal, kaya dapat na tayo po ay maging banal. Hindi po option. Hindi po optional. It is required. Yun po ang nais ng Panginoon. Ulitin ko po, 4 na bagay. Stand firm, prepare your minds, fix your hope in Christ, and panghuli, live holy because God is holy. Tayo pong lahat ito tumayo. Pwede ba natin awitin yung isang awit? Pwede po ba tayong umawit sa Lord? Awitin po natin ang awiting ito and let us meditate the message of the song. Habang inaawit po natin, tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon. Let us meditate the message of this song. Purify my heart, lead me as gold and pray. Find
Heart was one desire is to be holy, set apart for you, just to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Purify. Make me holy, purify. Purify the spot. My heart is to be holy, set apart for you, just to be holy, set apart for you. By the spot, my heart is one desire, holy, set apart for you. Yes, Lord. Set apart, ready to tayo po'y manalangin. Mga minamahal kay Kristo, holiness begin when we surrender our life to Jesus. Kaya ang prayer po natin, Lord, make me holy again. Lord, clean my heart. Lord, surrender my compromise. Lord, save me today. Ito po yung panalangin dapat natin. So mga minamahal kay Kristo, holiness is not optional. Hindi po yan optional. It is mandated sa atin bilang isang mananampalataya. Don't be surprised, mga minamahal. Because one day, tayo po ay haharap sa Panginoon. Whether we like it or not, tanggapin po natin ang katotohanan na tayo po ay magsusuko ng buhay sa ating Panginoon. And when the day come, nawa, ito po yung marinig natin. Well done, good and faithful servant of the Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa inyo pong napakagandang paalaala. Ganon din ang mensahe po ng awit. Ama, salamat po, please. Help us to purify our heart. Not only today, but for a lifetime. Habang kami ay naglilingkod sa iyo, Lord, linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming isip. Hayaan mo, O Diyos, na kami ay makapamuhay ng naaayon sa inyo pong kadakilaan. Kaya muli, baguhin mo ang aming pagkatao. Baguhin mo ang aming kaisipan. Baguhin mo ang aming puso. Itama mo, O Diyos, ang aming mga landasin. Sa bawat paghakbang namin, Ama,
makita po namin ang iyong nais sa buhay na meron po kami. Ama, pagpalain po ang bawat isa. Pagpalain ang aming iglesia. Pagpalain ang kabuuan ng aming pong iglesia. At hayaan mo, Panginoon, na kami bilang inyo pong mga anak, mamuhay kami na meron pong kabanalan. Maasa po kami na kayo po ay gagawa ng kababalaghan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Muli, Ama, pagpalain ang inyo pong mga anak at gamitin ang mga buhay na naririto, O Diyos, para po sa ikalalago at ipagpapatuloy pa ng inyo pong mga gawain. Maasa po kami na ang buhay po ng inyo pong mga anak ay patuloy po na makakaranas ng inyo pong kabutihan, kadakilaan at higit sa lahat. Gagamitin mo ang bawat kaluluwang ito para po sa inyo pong kaluwalhatian. Muli, Ama, marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin na meron pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Tunay nga po na in our ever-changing world, let us set our mind and fix our hope to Jesus and reflect on God's holiness. And also, let us be encouraged to be the salt and the light that the world needs.